I am free this weekend. Biglang sambit ni Adriel na nakatingin na ako sa kanya. Andito kami sa pagkainan kumakain ng agahan. Napatingin ako sa kalendaryo ng aking cellphone. Friday pa lang ngayon at halos isang linggo na kami magkasama ni Adriel at magiging huling linggo na naming malaya na magkasama next week. Daluuwi na rin ang asawa niya sa sunod na Lunes. Tumunghay naman ako sa kanya at gumiti dahil nakatingin ito sa akin at mukhang hinihintay ang maging pagtugon ko sa sinasabi niya. Ano bang gusto niyang sabihin ko? Then that's great. Pwede ka mag 2 days vacation sa isang magandang lugar. Suggestion naman sa kanya. At pinokos mo lang ang atensyon sa pagkain ko. Tama ka. We should travel out of town for this weekend. Sambit ito na kinakunot-noo ko naman. What? Di makapaniwalang tugon ko. Ano naman bang gusto niyang mangyari ngayon? One of my cousins owned a private island. Pwede tayo roon. Parang wala lang nasambit ito sa akin na parang asawa niya. Anong nagpaplano ng isang napakasiyang bakasyon sa isang magandang paraiso, filled with love and promises at di kailangan mag-isip ng kung anuman basta magkasama lang silang dalawa? Ano bang pinagsasabi mo, Adriel? Adik ka ba? Bulalas ko at napatay na sa sobrang pagkairita sa kanya at mga gusto niyang mangyari. Nanatili lang itong nakaupo at ngumunguya habang nakatingin din to sa akin na parang sinasabing ano bang kinaiinis ko. Bakit ba? Wala naman akong nakikitang masama na umalis tayo this weekend. Iniisip mo ba may makakita at isipin na may relasyon tayo? Kalmado lang nitong sagot sa akin. So hindi mo iniisip na parang ganun na nga ang ginagawa natin ngayon? Balik tanong ko naman sa kanya. Ngumisi lang to at napailing bago niya ako muling tinignan at nagsalita. Hindi. Dahil gusto ko lang po rin ang responsibilidad ko sa magiging anak ko at yun ang alagaan ko habang pinagbubuntis mo siya. Bigay paliwanag nito na parang yun ang pinakatama at justifiable na sagot sa lahat. Justifiable to say na tama at legal tong aming ginagawa na walang dapat ikaramdam ng guilt. At ano sa tingin mong iisipin ng mga nakakakilala sa'yo kapag nakita nila tayo magkasama without your wife's knowledge about our situation? At doon na siya napabitaw sapagkat hawak sa kutsara niya at pinunasan ng gilid ng kanyang labi bago uminom ng tubig. Inayos ang sarili at dinampot ng kanyang suitcase. Huwag mo nang isipin nyo nun sana, walang makakaalam at walang magsusumbong kay Athena, okay? So just keep calm and ready yourself for a 2 days trip. Aalis tayo mamayang gabi. May pinalidad na sambit at utos ito sa akin bago niya ako talikuran. Ngunit bago pa man to humakbang palabas ang dining area, nagsalita na ako. Hindi na ba ako pwedeng humindi? Umayaw na sumama sa'yo? Hopeful kong tanong na naway naiintindihan niya ang gusto kong iparating. Lumingon naman to at seryosong tumingin sa akin. Hindi. Hanggat nandyan ang anak mo sa sinapupunan mo at bayad kita, akin lang, Rosana. Lahat ng ikaw akin hanggat dinadala mong anak ko, naiintindihan mo? Kaya umuo ka man o hindi, desisyon kong masusunod. Yun lang at nagpatuloy na to sa paglabas ng bahay. Tayo na ibulong ko lang. Adriel's POV. Hey dude! Napatayin ako sa bagong pasok sa aking opisina. Napangiti naman ako at namapagsino ko ito. Kamusta, Engineer Primotivo Alarcon? Balik nito, bati sa pansin ko sa side ng nanay ko. Para namang haring umupo ito sa single sofa na nandito sa opisina ko. Nakatingin lang ako sa kanya nang biglang mapatingin nito sa akin. Ito still looking, may lungkot na sagot nito. Umupo ako sa karap na upuan niya. Wala pa rin bang balita sa kanya? Ano ang silbi ng pera mo? Tanong ko. Hinahanap pa rin kasi nitong asawa niyang bigla na lang siyang nilayasan. Gago rin kasi tong pinsan ko eh. Wala. Anyway, sinong dadalhin mo sa isla ko? Pag-iiba naman ito ng usapan. Someone. Simpleng sagot ko naman. Dahil sa totoo lang, wala na akong planong may pagsabihan pa ng tukol kay Rosana as much as possible. Seryoso naman tumingin si Primo sa akin, kaya't seryoso ko rin siyang tinignan hanggang mapangisi na lamang ito. So if it's not your wife, then kabit mo? Napadiimbagang naman ako sa naging sagot nito. Gago ka ba? I love Athena to have a mistress. May kumpiyansa kong balik sa kanya. Talaga lang ha? It doesn't mean na mahal mong asawa mo hindi natatayo yung ano mo sa ibang babae, lalo na kung may spark. Pinagsasabi ng gagong to. Anong spark? Rosana is just my baby maker, that's all. Whatever you say, ano? Pahiramin mo ba o hindi? Sambit ko lang sa kanya. Anong kapalit muna? Nakangising tugon naman niya. Mukha ka talagang pera, kaya ka iniwan ng asawa mo eh. Nakita ko naman ang pag-iiba ng timpla ng emosyon nito. May kung anong sakit ang dumaan sa kanyang mga mata. I did not mean it. Alam kong namamangha ng mahal niya ang asawa niya. At least hindi ako naghahanap ng iba habang wala siya. Napasimangot ako sa sinabi niyang iyon. Mukha mo, Primo. Ano na? Anong kapalit? Paligoy-ligoy pa tayo dito, Adriel eh. Iritableng tugon nito at nagpakalumbaba na parang buryong-buryo na.
Sa'yo ko ibibigay ang proyektong itatayo kong bagong building. Gago ka ba? Sa akin mo rin naman ibibigay yon. Gusto mong itakwil ka ni Don Guillermo? Napaismid naman ako dahil sa sinabi niya. Hindi ko talaga magagamit ang negosyo kapag may kailangan ako kay Primo. Nakaka-bad trip. Ano bang gusto mo? Tanong ko na lamang. Nakakawalang gana talaga siya kausap. Gusto kong malaman ang sikreto mo. Wala akong sikreto. Meron. Lahat ng tao may tinatago. Sino bang wala? Ako. Mukha mo talaga. Guwapo. Napansin ko naman ang iritasyon nito dahil sa paraan ng pagsagot ko sa kanya na ikinangisi ko lang. Dahil sa lahat ng magpipinsan sa Aragon clan, kami lang ng ganito ni Primo. Walang kompetisyon at hindi mag-aaway dahil sumana ng pamilya. Alam mo, kaya ayoko nagpupunta dito at binibisita ka kasi ang baboy mong kausap. Sambit pa nito. Hindi kita pinilit pumunta rito. Walang hiya ka talaga, Adriel. Walang hiya ka rin, Primo. Sinong babae mo? Wala. Ang galing mong sumagot Mahihimigan ng pagsuko ang boses nito kaya't napairing na lamang ako. But knowing a Primotivo Alarcon, pinipilit niya pa rin ako sa isang bagay kahit ayoko mang sabihin sa kanya. Bilis na kasi, Gab. Sino bang dadali mo sa isla ko? I need to know kung karapat-dapat kong ipahiram sa iyong isla. Kasi kung kamahuli ka man sa kagaguhan mong yan, at least, hindi ako magsisisi na naging parte ako ng kataksilan mo. Gago, di ako nagtataksil. Kung ayaw mong ipahiram, edi wag. Irritable ko ring sagot sa kanya. Kwento mo sa pagong. Bakit ka wala sa mansyon ninyong mag-asawa na halos mag-iisang linggo na? Saan ka nag-stay, Adriel? Kasama mo ba siya kasi wala si Athena? Bakit ka ba chismoso? Taga-media ka na ngayon porket superstar ang asawa mo? Huwag mo nga mabanggit-banggit ang tungkol kay Avi. Bakit kaya hindi mo nalang sabihin sa akin ang gusto kong malaman? Buntong hiningang pamimilit ko pa nito. Pakailan mo ba, Primo? Wala naman. Malaking scoop kasi kapag ang isang one-woman man ay bigla na lang magkaroon ng other woman. So why, Adriel? Bakit mo pa tinatanong kung mukhang alam mo naman na? Dahil gusto ko ng isang dahilan kung ba't kailangan kitang supportan sa mga pinagagagawa mo. At sa Southridge mo patitira, ha? How? Baliw ka ba? May bahay ako ron. Shit, oo nga pala. So tell me, who is she and why? Rosana Santiago, my baby maker. Baby maker? Why? Ang dami niya namang tanong. Athena cannot bear a child or own a child. At alam mo kung gaano ko kagustong magkaanak ng sariling dugot laman ko, Primo? Oh, but why you need to stay with that woman? Dahil gusto kong maramdaman bilang isang lalaki, bilang isang ama, na maalagaan ng itong magiging anak ko habang lumalaki pa lang siya sa sinapupunan ng nanay niya. Kaya ako maliman tong pinagagagawa ko sa mata ng iba at pagmamahalan namin ni Athena, then I am willing to be an unfaithful sinner. About the woman. What about her? Do you have growing feelings for her? Feelings for Rosana Santiago? She is beautiful, seductively gorgeous in her own simple way, but she's just a friend to me who did me a big favor that I will forever be grateful to her. Wala. I still love Athena with all my heart. At kung sakaling may nagagawa man akong intimate gesture sa kanya, trust me, I am thinking her as my wife, as Athena, and not as Rosana herself. Totoo naman. Minsan nakikita ko si Athena kay Rosana, kaya minsan nagagawa ko mga bagay na hindi dapat. You will hurt her, dude. Who? My wife? No, I will make sure not to. Dahil gagawin kong lahat para hindi ko masaktan ng asawa ko. Mabilis lang lilipas ang panahon at kapag naipanganak na niya, si Rosana ang anak ko, mawawalan din ang koneksyon naming dalawa. No other woman? Napakunot noong sinabi ni Primo. Si Rosana masasaktan? I don't think so. Rosana would be fine. She just needs money, that's all. Kaya niya tinanggap ang business deal naming dalawa. So, she's not a professional baby maker? Naalala ko rin naman ang gabing iyon. No, akala ko nga rin talaga nung una. She's doing this dahil trabaho niya na talaga. Kaya pumayag ako kasi alam ko it will go well. Kasi walang guilty feelings. Pero hindi. At napatunayan ko yun the night we did it. Tumango-tango lang si Primo at nagunat ng kanyang kamay. Like parang napagod siya sa pakikinig ng kwento ko. But at least may isang taong maaari ako mapagsabihan kapag kailangan ko na makakausap. Okay, I recommend you to use another private plane papunta ng isla. I agree with him. Hindi talaga maaaring gamitin ng private plane ko dahil malalaman ni Athena yon at magdadahilan lang yun ng issue. Bakit? Ano? Sino? Yun nga rin ang nasa isipan ko. I need to be careful para hindi masaktan si Athena. Oo, it will always be about Athena.
Dahil mahal na mahal ko siya at hindi ako kayang saktan siya, kaya kailangan ko mag-ingat, not cause her any speculations at doubt feelings, kaya nang may iba ako. Which is wala naman talaga. Okay, mamayang gabi na ba ang alis nyo? Iko-kontra ko sa iyo sa kaibigan ko sa aviation. At tumayo na ito mula sa pagkakaupo at ganoon din naman ako. Thanks dude, I owe you this one. Tugon ko na lang sa kanya sabay tapik sa kanyang balikan. Always welcome. What cousins are for, right? Nakangising sagot din ito. Bago humakbang na palabas ng opisina ko. Pero bago pa man siya tuluyang makalabas, tumingon pa ito at may sinabi. And one more thing, Gab. Whatever happens without complications in your life, always choose to be happy. Even if it is a tough decision, just be happy. And one more thing, Gab. Whatever happens without complications in your life, always choose to be happy. Even if it's a tough decision, just be happy. Let's go, Miss Athena. Yes, just a minute. I will just call my husband. Sambit ko na lang sa kasamahan ko at kinuha ang aking cellphone to call him. Adriel Monteverde, I already missed him, yet hindi man lang siya tumatawag sa akin. It's been a week already. Ilang pag-ring pa bago niya ito sagutin. Hello, honey? Bungad ko na may ngiting nagpaskil sa aking labi kahit alam kong di niya man to nakikita. Hello, Mr. Monteverde? Pasensya na po kung sinagot ko ang tawag ninyo. Naiwan po kasi ni Sir Adriel ang phone niya rito sa office. What? Tumingin naman ako sa akin ni Lo to check what's the time in the Philippines. Nakaset pa rin kasi to PH time kaya kahit andito ako sa New York City and it's already 6 in the evening here. Kaya siguro umuwi na to. O umuwi na ba siya, Clara? Tanong ko sa kanya upang sa bahay na lang ako tatawag. Yes ma'am, pero hindi ko po sigurado kung makakontakt niyo po siya sa bahay ninyo. Sir Adriel went home earlier than usual because he had a business trip somewhere. Napakunot noon naman ako. Business trip? Ba't di siya nagpaalam sa akin? O baka naman... Just tell it to me, Clara. Is he going here to visit me? Don't worry, I won't tell it na sinabi mo. Baka gusto niya lang akong sorpresahin. Sambit ko naman at di ko mapigilang mapangiti sa sobrang saya habang iniisip at dadalawin niya ako. Hi, I miss him really. Sorry Ma'am Athena pero wala po talaga siyang sinabi kung out of the country. Basta sabi niya lang po 2 days siyang mawawala for a business trip. At sa palagay ko po business trip talagang pupuntahan niya. Kasama niya po kasi si Engineer Primotivo Alarcon. Sagot naman ni Clara, sekretary ni Adriel. Okay Clara, thanks for answering his phone. At least I am aware that I cannot possibly contact him for 2 days. But if he ever calls there in the office, let him know that I called. Nanlumo naman ako at binaba na ang tawag. What's up with Adriel? A week of not contacting me, his wife? Hindi ba niya ako namimiss? Ang workaholic talaga niya. Tawagan ko kaya si Primo, and I dialed his cousin's phone number. It's ringing. Hello, who's this? Sagot naman ng manly voice sa kabilang linya. Prim, it's me, Athena. Kasama mo ba si Gab? Direkta kong tanong. Oh, hi! Hindi ba nasabi ni Gab sa'yo? He's going on a business trip for 2 days. Sagot lang nito. Hindi eh. And I've called him a while ago, ngunit naiwan niyang phone niya sa office. Saan ba siya pupunta? Baka naman dadalawin niya lang ako. It's okay to tell me, Prim. I will act surprised pagkarating niya rito. Nakangiti ko na namang tugon sa kanya. Asshole talagang Adriel yon. Anyway, sorry to say this, but he is really going out of town for a business trip, Athena. And it's just here in the country. Imporma naman ni Primo. How about his hotel's phone number? Baka meron ka. I just wanted to call him, Prim. Namimiss ko na siya. Sambit ko na alam kong mahihimigan ng panglulumo at lungkot. I don't think you can reach him. Ang alam ko sa isang secluded area siya napunta. And he said it. I will just try to call him again next week. Okay, thanks and sorry for the inconvenience, Prim. Yun lang at ibinaba ko na. Bakit ganito? I can't stop myself of thinking that it's really not a business trip, but something. Something that a wife would really think if they cannot contact her husband. Napailing na lamang ako. Hindi. Hindi magagawang maglako ni Adriel sa akin. I know that he loves me truly kaya hindi niya ako ipagpapalit sa kung sino mang babae. Miss Athena, everyone is already waiting for you. Napalingon naman ako sa gawin ng tumawag sa akin at ngumiti kahit deep inside I am sad. So sad dahil hindi ko man lang nakausap si Adriel to tell him that I am okay and everything that I'm doing here is perfectly going fine as I wanted it to be. I am sure he will be happy to know it. But then, napabuntong hininga na lamang ako at naglakad na palabas ng studio. Magpapakabisi na lang ako para mawala ng kung anong masasamang bagay sa isipan ko. Rosana's POV.
Napamulat ako nang maramdaman ko ang marahang pagpulupot ng braso ni Adriel sa aking bandang tiyan. Wake up, Rosana! Sambit nito sa aking bandang tenga na nakapagbigay naman sa akin ng kung anong kiliti. This man, hindi niya ba alam kung anong maling damdamin ang nagpaparamdam niya sa akin tuwing ginagawa niya mga bagay na hindi niya dapat ginagawa? Kaya napaupo ako kaagad. Napatingin naman ako sa paligid. Wow! Hindi ko na ipigilang maibulalas. Ang ganda! Nandito na kasi kami sa isa ng pinsan ni Adriel. At pagkarating namin kagabi, nakatulog na rin ako kaagad kaya hindi ko napansin ang disenyo ng kwartong inuukupan namin. Purong glass wall ito, nakitang-kita ang labas ng bahay. And it's so refreshing sa paningin ko na pagkagising mo, purong malalagong halaman at berdeng-berde na paligid ang makikita mo. Swaying their leaves in the rhythm of the wind. Habang maririnig mo rin ang paghampas ng alon sa dalampasigan, ngunit hindi mo rin matatanaw ang dagat. What a paradise! You like it? Sambit ni Adriel na kinatingin ko sa kanya at di ko mapigilang mapangiti. Sobra. Para ko nasa isang paraiso. Namiss ko tuloy ang hasyenda namin. May hasyenda kayo? Hindi ko ba nasabi? Ang hasyenda namin ang dahilan kung ba't ako napunta sa sitwasyong to. Oh, so you're not really what I am thinking you to be, Rosana? Noon, kung hindi namatay si Daddy, baka hindi nasirang buhay na dapat tinatamasa ako. Hindi ganito. Anyway, nangyari nang nangyari. Sorry to hear about that. Halika na sa kusina. Nagluto ako ng almusal. Marunong ka magluto? Oo naman. Ano akala mo sa akin? Pero hindi ko lang na ipagluluto si Athena dahil lagi kaming busy pareho. Athena, his wife. Fix yourself, Rosana. Hindi ka dapat makaramdam ng kung ano-anong hindi dapat maramdaman. May asawa na siya at di ka pinalaki na magulang mo para manira ng masayang relasyon na mag-asawa. You accepted to be his baby maker para mapasaya silang dalawa. To give them something that will strengthen their vows to each other. Kaya umayos ka, Rosana. Hindi ka bagay kay Adriel Monteverde. He is always already a married man at mahal na mahal niyang asawa niya.